Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ito, panoorin natin tong pahayag ni Harry Roque tungkol dito sa kay Tatay Digong natin mga kababayan. Ito na po tong video na to, panoorin po natin kung anong masasabi niya. Pero anyway, ewan ko nga ba ho, hindi pa gumagaling hanggang ngayon, 2 linggo na. Ang iniisip ko nga baka bukas ako'y magpumingi ng referral sa aking GP para mag-X-ray dahil alam niyo naman kami mga hikain, we're also prone to pneumonia. Pero nakakabahala na nga po 'tong ubo ko at saka pamamalat ko 'no, mahigit 2 buwan na, ay 2 linggo na, hindi naman buwan, 2 linggo na 'no. So baka bukas po kumuha na ako ng referral for X-ray nang malaman kung ano ba itong nangyayari sa akin 'no. Pero anyway, wala naman po siguro 'to dahil ito lang po ay talagang dulot din ng biglang pagbaba ng temperatura dito sa dahig. Dati kasi from summer, alam mo, ang karanasan ko po sa Amerika kapag fall, unti-unting lumalamig. Pero dito po sa dahig, dahil tabing dagat, talagang biglang bagsak po ang temperatura, no? At saka paiba-iba talagang panahon, kaya napakahirap, no? At pati yung mga pinakamalulusog ay walang nangyayari kundi nagkakasakit dahil talagang hindi maintindihan ng katawan kung mainit, malamig, minsan malamig sa isang araw, po pwedeng umakyat, bumaba ang temperatura. Ganyan po talaga ang kalagayan ng panahon dito sa dahig. Pero ngayon po, nais ko talagang pag-usapan, ano ba talaga ang kalagayan ni Tatay? At well, ako nga po ay may mga hindi naintindihan nung una kasi nga po pag binabasa mo ang mga records sa official ICC webpage, karamihan heavily redacted. Ibig sabihin, naka-black at hindi mo maintindihan ang totoong kwento. Now, bakit gusto kong pag-usapan ang kalagayan ni Tatay Digong? Kasi marami nagsasabi, ano ba talaga ang kalagayan ni Tatay Digong? Siyempre, di ko naman maisagot. Una, di ko naman nakikita si Tatay Digong. Pangalawa, hindi naman ako doktor. Wala talaga akong alam. Pero ang punot dulo, sila ay naaabala sa kalagayan ni Tatay Digong kasi nga, yung pag-postpone nung confirmation of charges dahil ang sinabi, at ito ko ay naging lilinawin ko, ito pala ay at the instance of Tatay Digong's lawyers na humingi ng postponement dahil meron talagang espesyalista na nagsabi na unfit to stand trial si Tatay Digong. So panandali ang nakansela ang proceedings, bagamat ang pagkakaintindi ko nung una ay yung detention facility ang humingi ng ganitong advice. Pero ngayon mukhang ang nagbigay ng ganitong advice ay itong panig na ni Tatay Digong. No? Ngayon, ang tanong na iba, ano ba yung ibig sabihin na yan kapag ikaw ay unable to stand trial? Talaga bang bilang na ang araw sa mundong ito ni Tatay Digong? Well, una yan pong gusto ko sagutin. Hindi naman po ibig sabihin na palibasa unable to stand trial, bilang na ang buhay ni Tatay Digong. Sa ICC Rome Statute po, ang inability to stand trial ay hindi kung ikaw ay papanaw na. Meron po mga batayan sa 3 kaso, no? Yung kaso ni Lubanga, kaso ni Katanga at saka ni Bemba, kung saan yung inability to stand trial ay tinitignan ng korte unang-una yung kakayahan ng akusado na maintindihan yung mga paratang labang sa kanya. Okay. Understand the charges. Pangalawa, understand the conduct of the proceeding. Naintindihan kung paano yung gagawin sa paglilitis. Pangatlo, kung mabibigyan ng instruction ng abogado effectively. At pang-apat, kung siya'y makakasunod at marirecall niya ang proceedings sufficiently. So yun po yung 4 na basihan kung ang isang akusado is still able or unable to stand trial. Understand the charges, understand the conduct of the proceedings, instruct court counsel effectively, and follow and recall proceedings sufficiently. Now, kapag sinabi pong ng defense na unable to stand trial, hindi po ibig sabihin niya na bilang ng buhay. Hindi naman po. Ang sinasabi nila, meron ng kakulangan sa memorya, yung pag-recall ng mga bagay-bagay kung saan siya ay inaaksuhan, at saka siyempre, yung pagbibigay effectively ng instruction sa kanyang abogado kung paano siya dedepensahan. Ayan nga po mga kababayan, no? Talagang nakita natin itong pahayag ni Mr. Harry Roque tungkol dito sa ating former President Rodrigo Duterte. Siyempre po sa edad niyang 80 years old na po siya, talagang hihirapan na po siya, di ba? Na
Kung yung memory, okay pa, syempre kaya ang utak naman, di naman nagbabago. May konting pagbabago lang kung nai-stress ka na, syempre nagbabago na rin yung utak. Pero as much as possible, pero kung kesa sa katawan, kasi ang katawan natin, tumatanda na tayo, nanghihina, ganun. Dala na rin ng katandaan. Syempre 80 na si former President Digong natin. Syempre, dapat talaga dito, dinala pa sa malayo. Siya malayo sa pamilya. Syempre, na-stress din po yan si ating mahal na dating presidente. So, dapat talaga dyan, pauwi na po talaga at dito na lang, kahit i-house arrest na lang at kahit sa bahay na lang, para naman kahit papano sa natitirang buhay ng ating dating mahal na Pangulo, hindi na natin alam kasi 18 na siya anytime. Hindi na, andun na po tayo, malapit na. Finish line, kung nga tayo, kung ako din magkakaedad ng ganun, syempre, naghihintay na lang tayo ng ating oras na kunin tayo ng Panginoon. Dalhin na lang siya sa Davao kung house arrest para at least makasama niya ang kanyang pamilya. Yun lang naman ang tanging hiling natin sa magbibigay respeto sa dati nating Pangulo. Pakinggan po ulit natin yung kasunod na video na ito. Tayo sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, limot-limot na mga matatanda. Kasi ako po, nag-alaga ako ng nanay, nag-alaga po ako ng isang tiya na nagpalaki rin sa amin na matandang dalaga na naging limot-limot. Ano ibig sabihin yan? Well, unang-una po talagang meron silang kakulangan sa memorya. Doon sa aking nanay at sa aking tiya, wala po silang naaalala sa mga nangyari kailan lamang. Ang mga naalala nila ay yung mga pangyayaring matagal nang nakalipas. Now, ano ang tingin ko kay Tatay Digong? Well, alam niyo po, matagal din namang nanilbihan ako kay Tatay Digong. Nung siya'y presidente, sa tingin ko wala talaga problema si Tatay Digong. Pero matindi po talaga yung pagbago niya nung siya'y nawala na sa opisina. Siguro nga po nakaka-depress na nung una, ikaw presidente, lahat sinasamba ka, tapos all of a sudden, nakalimutan ka na, no? Pero napansin ko po kay Tatay Digong ay isang napansin ko rin doon sa aking nanay at saka tiya na inalagaan. Yung paulit-ulit na kwento. Okay? So, paulit-ulit na kwento. That's consistent po, no? Now, ano pa po ba yung pagkakaalam ko sa pagiging limot-limot na makakaapekto doon sa paglilitis? Well, kung ikaw kasi ay walang memory of recent events at ang memorya mo ay yung matagal ng mga panahon na nakalipas, hindi mo talaga alam kung paano mo madedepensa ng sarili mo kung ang mga paratang na inaakusa sa iyo bilang crimes against humanity ay nangyari in fairly recent history. At sa tingin ko naman, yung mga bagay-bagay na inaakusa nila kay Tatay Digong ay yung mga bagay na nangyari noong mga huling termino niya bilang isang mayor ng Davao. At siyempre, yung mga pagpapatay di umano na nangyari nung siya'y presidente na in connection with the drug war. So, ibig sabihin, lahat po ng mga bagay-bagay na inaakusa sa kanila na pagpapatay ay nangyari in recent history. Pagkakaalam ko po, sa karanasan lang, dahil ako yung nag-alaga, hindi naman po ako talaga dalubhasa, yun po yung apektado na tinatawag na cognitive deficiencies. Hindi mo na maalala yung mga nangyari in fairly recent history. Dahil ang buong buo nilang naaalala ay yung mga nangyari nung bata pa sila. At syempre, may mga kinukwento rin siya at saka yung mga dumadalaw dati na naalala nila na si Tatay Digong, naalala niya na naging mayor si VP Sara. Pero may mga pagkakataon din na may ilang mga kamag-anak na nagsabi na parang ang akala pa ni Tatay Digong ay mayor pa rin si VP Sara, no? At yun na nga po, no, consistent with yung nakita ko rin sa akin sariling magulang at napanood ko rin yung talumpati ni Mig Zubiri na parang may ganyang karanasan din ng kanyang ama, talagang hindi nakapagtataka po yan. Hindi na naalala ni Tatay Digong na naging Vice President na nga si Inday Sara Duterte, no? So kaya nga kung hindi niya maalala na yung sarili niyang anak ay naging Vice President at hindi Mayor, siyempre, yung mga inaakusa sa kanya na mga bagay-bagay na nangyari nung siya'y presidente, mahirap na rin niyang maalala yan. So paano nga naman siya makakadepensa ng kanyang sarili? Talaga ang bilis talaga po ng pangyayari ng mga kababayan. Parang kailan lang na to si dating mahal na Pangulo na si Tatay Digong, yun na inilbihan pa siya sa ating bansa. Makikita mo yung kanyang
aggressiveness na pag nagsasalita sa social media, talagang gusto mo talagang panoorin dahil nga yung mga pananalita niya na talagang diretso siya, prangka dito sa mga pasaway, di ba? Ngayon po, yung nangyari po sa kanya, nung biglang nawala na siya sa pagka-presidente, yung makikita mo na ngayon nakaiba na yung administrasyon, tinitira siya. Syempre bilang tao, minsan nababasa niya yung mga komento, talagang dinibdib ng ating dating mahal na Pangulo dahil pinaparatangan ka nga ng mali. And besides, ginawa niya lang naman yung trabaho niya as a presidente at magsilbi. Ako bilang sa mga naging presidente na dumaan, ito si Tatay Digong, wala po akong masabi talaga. Which is one of the best president talaga. Kasi nga nakita mo yung pagbabago. Wala nang yung mga drug, wala ka na makikita dyan. Dati makikita mo, talamak yung mga bigayan dyan. Tapos yung mga takot ka pag gabi, hindi ka, walang peace of mind yung dito sa kapaligiran natin, may pagnanakaw. Dito kay Tatay Digong, nagbago yung mga malaki yung pinagbago. Nakita mo yung mga pulis na mga nangungurakot dyan. Dati kapakotong-kotong sila, garapalan. Pag nahuli ka sa Manila, ito, lagay-lagay, pag LTO, mga ganyan. Kay Tatay Digong, binago niya yung gobyerno natin. Malaking pagbabago, dinagdagan niya sahod ng mga ating kapulisan, mga sundalo, para naman at least bawasan na nila kanilang mga ginagawang mga pangungotong na yan. Ayan nga ang ginawa niya, para wag na kayong mangotong, bibigyan ko na lang kayo ng magandang sahod, dadagdagan ko na lang kung para makaiwas kayo sa ganyang pangungotong na yan. Iba talaga si Tatay Digong, mga kababayan, di ba? Nakakapa po siya talaga. Alala yung mga pangyayari. So yan po yung sinasabing nila na cognitive deficiencies. Unang-una, yung memorya na nawawala kapag meron kang pagiging limot-limot. So, pero hindi po ibig sabihin niya na papanaw na siya. So, pwede po na tama na yung sinasabi naman ng mga kamag-anak na bagamat pumayat talaga siya, mukha namang mas healthy siya. Kasi ang pagpapayat naman po, yan po talaga yung solusyon sa karamdaman ni Tatay Digong na diabetes. Dahil ako po ay diabetic din, ang palaging aim ng mga doktor ay ako ay magbawas ng timbang. Nang sa ganon, bumaba ang blood sugar, at pagbababa ang blood sugar, bababa din ang blood pressure. Now, ano po ngayon ang mga susunod na hakbang? Well, ang depensa ang nagpresenta ng ebidensya na meron talagang impairment ang kanyang cognitive abilities. Sa tingin ko po, yan yung hindi maalala mga events, at hindi na makapag-analyze ng depensa para sa kanyang sarili. Kasi yan naman po, hindi naman po manggagaling yan sa mga abogado. Ang depensa sa crimes against humanity is walang siste, walang plano overall na targetin ng mga sibilyan, knowing na ang tinatarget ay sibilyan, or yung widespread, yung malawakang pagpatay. Pero sa tingin ko, hindi naman nila talaga magagamit yung malawakan kasi 49 charges lang ang sinasabi nila. So talagang nakatutok sila dun sa systematic. Dyan po importante na dapat matinik pa yung pag-iisip mo para alam mo kung paano kontrahin kung ano yung mga ebidensya na nagkaroon talaga ng plano para patayin ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. Talaga mahihirapan po talaga yan na ma-establish kung wala ka man lang kakayahan na maalala mga pangyayari, di ba? At kung wala na ikaw kakayahan na ipagtagni-tagni ang mga pangyayari para ipakita na wala talagang intensyon na pumatay ng sibilyan in the first place. So ngayon, anong gagawin ng hukuman? Well, wala naman talagang intention si Tatay Digong noon nung siya na presidente, di ba mga kababayan? Kaya nga may nangyaring patayan noon. Yung mga sa pasaway na mga nagtitinda ng mga droga, lumalaban sila sa kapulisan. Syempre, ang mangyayari dyan, pag lumaban yung mga hinuhuli, may ipagpatayan sila sa mga pulis. Tapos pag pinatay ng pulis yung mga hinuhuli nila. Itong mga social media kasi nagsulsul na sinira nila yung imahe ng mahal natin na dating Pangulo. Binigyan nila ng mga fake news na kung ano, pinapapatay niya. Talagang matindi po yung mga social media na yan. Yan po yung nag-ano kay Tatay Digong. Nakikita mo yung mga nangyayari dati ng rape, di ba? Yung mga dala ng bangag yung isang tao. Ang ni-rape yung dito dun dati, napanood ko sa TV.
ni-rape yung yung pinasok yung bahay ng natutulog ng tahimik yung isang pamilya na ngayon pinag-rape niya kahit bata dahil nga sa bangag na bangag siya sa droga. Hindi maganda kasi yung droga na yun. Kaya yun ang ginawa ni Tatay Digong. Ang main purpose niya is to eliminate the drugs, gawin niyang peaceful ang ating bansa, parang Singapore, yung maglalakad ka lang dyan, yung walang nangyayaring safe ka kahit anong mangyari. Hindi ka kinakabahan kahit saan ka mapunta dahil takot sila, takot ang taong gumawa ng krimen. Yun ang yun naman talagang ginawa ng dati nating Pangulo Pinuspone ng confirmation of charges kasi nga gusto malaman ng hukuman kung totoo ba na hindi na sapat ang kanyang kakayahan na humarap sa paglilitis. Ano ngayon ang ginawa ng hukuman? Well, ang ginawa ng hukuman, unang-una, sinabihan yung medical director. Ano ba estado ni Tatay Digong? Kaya ba niyang humarap? Nagkaroon ng kasagutan yung doktor. Hindi po ako spesyalista. Hindi ko po kaya evaluate kung talagang kakayanin ng akusado na harapin ang mga paratang laban sa kanya. Kaya ang susunod, mag-a-appoint po ang hukuman ng eksperto na titingid sa kalagayan ni Tatay Digong at magbibigay ng advice sa hukuman kung kakayanin pa ni Tatay Digong harapin ang mga charges. Ulitin ko po 4 ang hinahanap na batayan ng korte at itong batayan nito ay intended nga para malaman kung naintindihan pa ng akusado yung mga paratang sa kanya, kung naintindihan pa niya yung paano ginagawa ang proceedings, at syempre kung naintindihan pa niya kung anong ibig sabihin ng mga paratang at ang proseso na pinagdadaanan niya. So yun po yung mga batayan, no? Yun po sa case law na sinabi ko sa inyo, no? So aantayin po yan ng hukuman. Mag-a-appoint po yan ng mga eksperto para pag-aralan ng kalagayan ni Tatay Digong. Siguro po 2 yan, hindi lamang 1. At ang prosecution, kukuha rin ng sariling expert witness. Pero ako naman, naniniwala ako na walang dalubhasa na magbibigay lamang ng desisyon o ng kanyang opinion dahil yan ang gustong opinion ng mga abogado. Naniniwala naman po ako sa katapatan ng lahat ng mga profesional na doktor, lalong-lalo na mga espesyalista, na hindi naman sila magsasabi ng mga bagay-bagay na walang pundasyon sa siyensya. So, I guess ang mensahe ko, wag po kayong maabala. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong ngayon. Other than siya'y 80 anyos na. At syempre, alam naman natin na ang mga 80 anyos, hindi naman talaga tatagal yan ng 50 years pa. Pero, hindi po talaga siya, kumbaga, babawi ng buhay kahit na agad-agaran. Bagamat siguro po dahil na lang sa mga natural causes dahil siya ay 80 na. So ibig sabihin, wala pong sakit si Tatay Digong na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Yun ang maganda dyan. Hindi po yun yung inability to face yun trial. Yun lang talagang kalungkutan ng ang problema. Inability po, ayun nga po, yung maintindihan ko anong paratang sa kanya, at kung paano niya mabibigyan ng depensa ang kanyang sarili dahil nga po wala na siyang sapat na cognitive ability o sapat na pag-iisip para gumawa ng ganyang depensa, lalong-lalo na kung wala na talaga siyang memorya. Ayun mga kababayan, wala palang sakit itong si Tatay Digong natin, pero nga lang tong ang nakakaawa nga lang yung sitwasyon niya na malayo sa pamilya mga kababayan, di ba? Na hindi niya nakikita yung kanyang pamilya, nakasama, yun lang po ang tanging nakita natin na side effects ng malayo sa pamilya. Syempre, iba kasi pag may kasama niyang pamilya niya, lumalakas siya, lalong gumagana ang pakiramdam, yung isip talagang ganado siya. Syempre, yung mga pagkakinausap mo siya with the energy kasi nga may nakasama siya, nakausap. Pero kung mag-isa mo lang talaga doon, nako, talagang at malayo ka pa. Talagang ang ginawa ng gobyerno natin dyan talagang sinadya nila yan. Parang parang mental torture yung nating presidente, mga kababayan, di ba? Yun ang ginawa nila na binigla na lang hinuli at dinala sa malayo. Hindi po tama yun. Sa mga pangyayari.
So yun po ang aking gustong i-emphasize. Wala naman pong banta sa buhay ni Tatay Digong. Ang pinag-uusapan ngayon, babasahin ko po uli kung ano yung kinakailangan sagutin ng mga eksperto, no? Yung kakayahan na maintindihan ang paratang laban sa kanya, yung kakayahan na maintindihan yung proseso, yung kakayahan na magbigay ng instruction kung paano siya didepensahan sa kanyang abogado, at saka yung kakayahan na sundan at maalala yung proseso. Ayan po mga kababayan, napanood po natin to si Ginoong Harry Roque. Binalitaan niya tayo sa estado ng dating mahal na Pangulo natin na si Tatay Digong. Napakagandang balita nga po naman dahil lahat po maayos po ang kanyang kalagayan, kaya nga lang nangangayayat na siya, syempre dalangan ng katandaan. Pero mga kababayan, wag ho tayong tumigil, pagdarasal natin, suportahan natin yung si Tatay Digong para man lang sana at makauwi na dito, pagdasal natin makasama ang kanyang mga pamilya at para naman kahit papano humaba pa ang kanyang buhay, mga kababayan. O mga kababayan, maraming salamat po. News That Matters po. Huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe itong mga videos nang sa ganon napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po. God bless.